Good morning to all of you. We're back to tuloy. Meron pong naka-convoy na ngayon. Lumarga na yung convoy na magdadala kay Denise Cornejo sa Taguig RTC. Huwag niyong sundan ha, aksidente. Yan ang subukang habulin. Weng de la Peña, Buddy Oberas. we're back to serve you with naglalagablob na mga balita. Dahil lang sa gitgitan, yan. Iwasan niyo yung yung mga motorista ha. Hindi namin sasabihin kung saan dadaan yun. Baka gigit-gitan nyo eh. Nagpapagaling ngayon dahil sa gitgitan, nagpapagaling ngayon sa ospital ang isang lalaki matapos pagturungang bugbugin ng 2 pasahero sa loob mismo ng MRT. Yan sa Magallanes Station, no? Ang sabi ng biktimang si Herbert madalas siyang ganyan, may mga ganyan, nagkakasigawan eh. Dahil sa gitgitan. Lalo na siguro pag naipatupad na yung gagawin nilang mga express. Ayan. Kasi naman, stress na stress ka na pag sumakay ka ng MRT, paring Weng eh. Sa pila pa lang sa pag-akyat sa hagdanan, pagkuha ng kung anumang token dyan or ticket. Sus Mariosep. May pa-express silang experiment na gagawin. Minsan maikli na yung PC ng maraming mananakay ng MRT. Ang sabi ng biktimang si Herbert, kasama ba rin? Herbert Hesma, pangalan niya. Gitgitan noon sa loob ng bagon. Oo. Nang masagi niya sina Jashier Almurir at Lloyd Daculio. Nako po. Dito na anya siya kinompronta ng mga suspect. Tinulak siya papalabas ng bagon, tsaka pinagtulungang bugbugin. Agad namang rumesponde ang mga gwardiya ng MRT at hinuli ang mga suspect. Yan, buti yun. Loko-loko kayo eh. Isinugod ho sa ospital ang biktima. Nakatagda namang sampan. Ayan, anang physical injury ang 2 barumbadong mga mananakay. Dapat naisagasa kayo sa tren. Tapos na pare. Tapos na? Ang MMDA umapila sa mga LGUs na tumulong sa paglilinis po ng Pasig River para maganda man yung pagsakay natin sa Pasig Ferry. Baka may MMDA ha? Oo. May balita si kasamang Joyce Andra. Joyce, i-radyo mo. Umapila ang MMDA sa Metro Manila Mayors na tumulong sa paglilinis ng Ilog Pasig. Sa harap ito ng pagsisimula ng operasyon ng ferry system sa kahabaan ng Pasig River. Ayon sa MMDA, layo nito na maiwasan ang panunumbalik ng masamang amoy ng hangin sa Ilog Pasig. Una na niya kasing nagsara ang operasyon ng ferry system sa ilog dahil wala nang paserong sumasakay sa ferry dahil sa mabahong amoy ng ilog, dulot ng mga basura at ito ay nagdulot naman ng pagsasara ng ferry companies. Kasama mo sa Southern Metro Manila para sa DZXL 558. Joyce Adra, Tatak RMN. Ayan. Ayan ang mga apela ng MMDA. Trabaho nila pinapasa sa iba. Paano ba yan? May donut gang sumalakay sa Quezon City. Ano kinuha? Donut? Kasama natin sa balita, Silvestre Labay. Magulong yan. Bye! Namayagpag na naman kasamang Weng Buddy ang mga tinaguriang donut gang sa lungsod ng Quezon kung saan ang modus operandi ng mga ito ay tinatanggal ang mga gulong na nakaparada. Huling na biktima ng grupo ay nakilalang si Raisa Fernandez, 35 anyos, residente ng K4 Street, Barangay Kamuning, Quezon City. Batay sa investigasyon ng pulisya, ipinarada kagabing pasada alas 9 ni Fernandez ang kanyang Ford Everest na sasakyan, kulay pula na may plakang WIN 960 sa EDSA, kanto ng Quezon Avenue. Makalipas ang ilang oras ng kanya itong balikan, laking gulat na lamang ng biktima ng matuklasang wala na ang reserba ng gulong ng kanyang sasakyan. Inaalam ngayon ng mga otoridad kung mayroong CCTV camera sa lugar para matukoy naman ang mga suspect. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558, Silvestre Labay, Tatak RMN. Salamat, Silvestre Sports! DZXL Bulat Palaro. Naipuwersa ng Air 21 Express ang Do or Die game matapos na manalo kontra San Mig Coffee sa Game 4 ng semi-final series sa nagpapatuloy na 2014 PBA Commissioner's Cup.
Nagwagya Express sa score na 94-91 kung kaya tabla na ang kanilang serye sa 2-2. Ang mananalo sa Game 5 bukas ang siyang lalaban sa Talk and Text Tropang Texters para sa Best of 5 Championship Series na magsisimula sa Biyernes. Samantala, formal na pong sinimulan kahapon ni dating San Mig Coffee Assistant Coach Jeffrey Cariaso ang kanyang trabaho bilang bagong head coach ng Ginebra. Si Cariaso kasama sina dating San Mig Assistant Olsen Racela, Ato Agustin, Freddy Abuda, George Gallant ang nangasiwa sa unang team practice ng Jinking sa Green Meadows bilang paghahanda sa darating pong 2014 PBA Governors Cup naman na magsisimula sa Mayo 24. Kailan kaya magkakaroon ng Senators Cup? Governor lang palagi. Oo nga. Senator Pork Barrels Cup. DZXL Showbiz Balita. Loli Showbiz. Loli Showbiz. Oli. You don't bring me flowers. You don't sing me love songs. Hello, everybody. Morning. Hello, everywhere. Morning, lungkot mo ah. Lungkot ka, bakit? Love is the reason. Now, Wait to love me. it's confirmed, kinonfirm na ni Maricar. Nahiwalay na sila ng kanyang asawa. Sinong Maricar? Sa atin ba yun? No. You're the showbiz Maricar. Maricar Table. Maricar Table. Kilala niyo yun? Maricar Table. Maricar de Mesa. Maricar the Table. The Table? Oo. Ito. Okay. It's the same thing. She has a table. So the table of contents separated already. They have gone separate ways. With the basketball player Don Aliado. Si Maricar ang nag-reveal tungkol sa hiwalayan nila ng kanyang dating asawa. Nagsawa rin sa basketball. Sinubukan ng ibang laro. Anong sabi pa niya, siya raw ay single at ready to mingle na ulit. Pero mukhang ayaw niya ng larong basketball na. But not available kung saan nilinaw naman ito ay walang third party na naganap. Pero marahil isa sa dahilan ay hindi sila nagkaroon ng anak. So single, ready to mingle, and no kid. Ikinasal si Maricar noong December 1, 2006. Pero hanggang ngayon, wala pa rin bunga ang kanilang pagsasama. Nagwika rin ang actress na gusto muna niya ng time para sa sarili at i-enjoy ang kanyang buhay. Walang asawa at walang anak, single again. It's me, Loli. Single, ready to mingle, but thinking. Thinking. Napaisip ako dun eh. Bye! Bye-bye! Thinking ka na. So yan. Sa mga Mira pala, no? Pag naging issue pala yan, ang hiwalayan, pag walang anak. Ganun ba yun? Marami kasing factor ang hiwalayan, di ba? Parang hindi naman ako naniwala doon. Maraming dahilan. Ginawa pang dahilan ng... excuse lang yun. Hindi gasgas, hindi umatras. Alright! Madulas. Ito ang balitang panghimagas. Single and ready to jingle. Ayan! Tama yan! Red, single, always jingle. Ano Okay, ito na. Magandang umaga po. Please state your name. Ito po si Misteryoso para maghatid sa inyo ng balitang panghimagas. Akalain mong namamalikmata ka lang dahil mukhang buhay na buhay ang mga iginuguhit
ng isang 20 anyos na babae mula sa Amerika. Artwan yan. Painter ba? Painter, oo. Wow. Ilan sa mga likhang obra ni Heather Rooney ay ang mga sikat na personalidad tulad nila LeBron James, Jennifer Lawrence, Vin Diesel, Ellen DeGeneres at iba pa. Wow. Gumagamit lamang siya ng mga colored pencil sa kanyang pagdodrawing at ito'y inilalagay niya sa kanyang Facebook at YouTube accounts. So, parang magmumukhang hindi siya parang painting, parang litrato. Talaga? Kumukuha ng kursong arts si Heather at aminadong self-taught lamang ang kanyang talento sa pagguhit. Anong tawag nan? Kumukuha siya ng arts. Hindi, yung isa, sabi mo, ano yan? Self-taught. Self-taught? What is that? What do you understand? Kusang pag-aaral lang niya yung kanyang mga ginagawang pagguguhit na kala ko sariling sikap. Sariling kaalaman lang. Yan. Ha? Sariling kaalaman niya. Self-taught. Kanyang ginagamit. You know? Binansagan din siyang hand-drawn photo maker. Hand-drawn? Hand-drawn photo maker. Hand-drawn? Yes. Kamay na nagdo-drawing? Yes. Siyempre, alam nga naman gamit niya sabagay, meron din gamit bibig, gamit paa, di ba? Oo, yung mga disabled na Pero siya, talagang hand-drawn photo maker. At ito po ay sample lamang ng kanyang mga iginuhit na larawan na parang kinunan ng parang litrato. buhay. At yung buhay patay, parang buhay. Ang itsura. Yan, Magaling nga. Ang galing nga. Parang litrato nga, no? Parang kinunan mo siya ng digicam. Galing. Oo. Colored pencil lang ang ginagamit yan, partida. Yan. Yung mata, ang ganda ng pagkakagamit sa chalk. Dyan sa atin, meron din ganyan sigurong gumagawa. Talagang kuhang-kuha, parang picture lang. Buhay na buhay ba? Buhay na buhay lang ng Alright. Kahanga. Yan po ang ating balitang panghimagas, ang kabilib-bilib na pagguhit. Ikaw, mahilig ka rin. Para kang ni Heather Rooney. Diba? Ikaw dati nag-painting ka na. Alala ko, may pinakita ka sa aming litrato ng isang babae na nakaupo sa sofa. Yung pinin, ha? Oil painting naman. Oil painting, biro mo. Pero pinuntahan niya, yung oil. Ang gamit cooking oil. Ha? Pinahiran niya yung modelo niya ng oil. Yan pala, oil painting. Makintab. Kaya makintab na makintab. Yan mga secret feeling niya talent, siya si Leonardo DiCaprio. Yung model ay si Kate Winslet. Pero napansin ko doon, parang si Misteryoso, makintab din ang katawan eh. Talaga. Naligo rin ng mantika eh. So mukhang may contact siya sa subject niya. Mukhang may nangyari, nadulas ka ba? Kasi ganun talaga, dapat may contact sa subject mo. Kailangan talaga niya may interaction. Physically, may communication. Physically and emotionally contact. Okay. Yan po ang balita panghimagas natin sa inyo ngayong umaga ni Mr. Yoso. Thank you. Kadiri. Alright, let's get down the road. Let's get busy. Tuesday morning. Yeah. DZXL Ulat Trapiko. Oras na para ating alamin kung saan na ba ang daan na tatahakin natin ngayong araw. Kasama si Silvestre Love. Bye. Good morning kasamang Weng at Buddy. Good morning. Morning. Ang magandang umaga. Kinakailangan pagpasok maaliwalas na kagad at positibo ang pananaw sa buhay sa umagang ito, lalo na yung mga driver laging relax lang sa pagmamaneho kapag dumadaan kayo dito sa kahaba ng East Avenue, lalo na kapag iikot na kayo sa elliptical road, mabagal na dyan. Relax lang, huwag masyadong mainit ang ulo dahil mabagal ang usad ng trapiko dyan sa kahabaan ng elliptical road, lalo na pag dating sa Pelcoa. Pero pagkalampas niyan ay tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan. Sa kabilang linya mula sa Pelcoa patungo naman sa bahagi ng EDSA, tuloy-tuloy bahagyang bumabagal pag dating sa stoplight dito sa Census, pero pagkalampas ay tuloy-tuloy na. Sa EDSA, tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Hindi katulad ng mga nakarang araw na mabagal ang usad, pero ngayon ay tuloy-tuloy na patungo sa bahagi ng Makati. Sa kabilang linya, ganun din ay tuloy-tuloy at wala pa namang mga vehicular accident na nadadaanan natin dito sa kaba ng EDSA.
maging sa kahabaan ng East Avenue. What is our MOTTO mo on Tuesday mo? MOTTO ko kasama mga Weng at Buddy. Yeah. Ito yan kay Joby de Guzman at kay Joby. Professor Eric San Juan. Alright. Nakikinig yan si Prof. Eric San Juan. At Rob, morning. good morning, Prof. Automatic ka talaga, Ram. You're the man. Ang dakilang echo. Oh, yeah. Come on. All right. It's MOTTO mo, boy. MOTTO ko or motto kasamang Buddy at Weng. Spend your time with them who love you unconditionally, Uy. not with those people who love you only in your good times. Oh, guwapo na, boy. Guwapo na, boy. Guwapo na. Guwapo na, boy. Guwapo. Okay kayo. Yan. Okay. Okay. Ito na, matindi. Lalong maintindihan. Tagalog, sige. Tagal Buddy at Weng. Ilan? Kailangan talaga meron ganun. Umeko. Amigo. Ilan? Apex ka Ilan pa. mo ang iyong oras sa mga taong nagmamahal sa iyo ng lubusan. Hindi sa taong minamahal ka lang kung ikaw ay sagana sa buhay. Yeah. Ganda. So, meron ka bang minamahal ngayon? Meron naman kasamang Manny. Hi, love, kasamang Weng. Anong money? Thank you, ha? Buddy. Who do you love? Money, not money. Ha? Money, love. My loved one. Wow. Alvina. Ay, nakikinig siya ngayon, ha? Eh, paano yung isa? Hindi mo mahal? Ha? Hindi mo siya mahal? Mahal ko rin siya. Mahal naman. Sino doon? Sino? Hindi mo mahal? Mahal na mahal. Hindi naman. Oh, talaga? Yung isa? Oh, Yung pinakita mo sa akin kahapon na litrato? Mahal mo rin yun? pero mahal. Kahapon nandito tayo doon. Nakita tayo. Ha? Ay, Oy, sandali. MOT. Sige. Kalimutan ko na lang yun. Kunyari, wala akong nakita kahapon, ha? Okay lang. Madali akong kausap, ay. Naman. Alright. Bye! Yung MOTTO mo, tatapatan natin ang ating quote ko to, okay? Our quote ko to in the morning ngayong umaga. Tama, morning, umaga. Ano ba yan? Kakaya. Okay. Para akong Deji. Okay. Bye! Quote ko to. Quote ko lang to. Ito'y makinig kayo, mga mag-aaral. Mga estudyante, ha? Ngayon, makinig ko kayo. Dahil ngayon, problemado na yung mga magulang nyo dahil enrollment na naman. Di ba? Tama. Oh. Ba't tama? Wala ka pang anak, ah. Wala ka. Pero meron kang kwan. Oo. Meron kang... meron ka palang kwan. Meron, oo. Pero alam mo yon yung mga magulang naghahanap ng, di ba? Enrollment season mo naman. Ngayon, para sa mga mag-aral kayo mabuti. Ganito quote ko to natin, ha? Mag-aral maigi. Ngayon pa lang, nagpapaalala na tayo. Dahil mahalaga yan. Mag-aral ng maigi. Kung titigil ka sa pag-aaral, manghihinayang ka sa pagtanda mo. Di ba, Rambo? Oo, tama yan. Kasamang Buddy. Pag tumitigil. Bakit? Dahil hindi mo mararanasan. O pagtanda mo, magsisisi ka. Dahil tumigil ka, hindi mo naranasan ang kakaibang ligayang dulot. Dulot, Rambo, dulot ng ng mga araw na walang pasok, suspendido ang klase o absent si teacher. Di ba iba yung pakiramdam nun? Iba talaga. Di ba, bay? Parang iba yung, di ba, lahat nag-iiya. Sus, grabe. Wala pasok! Inaabangan nga yan. Gabi pa lang, inaabangan na kung may pasok bukas. Di ba? Oo. Bukas naman ang mga mall yan. Doon nagpapalipas si iba. Lalo, pag next subject, andyan na ba si ma'am? Hindi, si sir, wala ata. May sakit. Wala. Diba yan?
Hindi, di ba? Oo. Kala nyo, ha? Akala ko ano? Akala mo? Ano? Akala ko kung ano. Bye, salamat sa imo, bye! Weng at buddy, kasama mo sa kabahan ng East Avenue, Silvestre. Bye. Thank you. DSL. Namiss ko yung show nilang STL, ah. Alala mo yun, Ramon, STL nyo. Alright, thank you. Sadyang hilig ko ng mga Pinoy ay magkape, pero hindi ulat ng kape. May sinasabi ang Jim's Coffee. Ito lang yung kapeng pangkalusugan ng gawang Pinoy dahil sa bawat higop ng Jim's Coffee, kalusugay sagot. Jim's Coffee, meron pong 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1, at 3+1 at yung bagong-bagong Jim's Brown Coffee with brown sugar. Yeah, available sa lahat ng leading drugstores, groceries, and supermarkets nationwide. Jim's Coffee. Thank you. Tanawagan lang ako, public service. May nawawala hong tao, o siya po'y senior. Salvador Ricafort po ang pangalan, 73 years old, 5'5" ang height, taga Baguio City. Kung sino ho nakakakita, nakakakilala sa kanya, galing ho sa Baguio, lumuwas ata papuntang Manila o Pampanga, hindi ho na, mag-iisang buwan na. Mahigit na nga eh. Pwede hong tawagan sila, yung mga kamag-anak sa 0947-128-6677, 0915-884-3959. Ano, dire-diretso na kami. Binabati ko lang si Sir Vic and Nanay Baby dyan sa vegetable stall nila dyan sa Guadalupe sa market area. Ganda umaga po, Nanay Vic and Tatay Vic. Yan, thank you. Parehong Vic, ha? Nanay Baby pala, sorry, and Tatay Vic. Good morning po. Okay. Dire-diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatakarin ng inyong napakinggan dito lamang sa DZXL 558. Ngayon pong umaga ng Martes, mga kasama, Mayo 6 na tayo, 2014. Uy, yung mga tugtugin dati, oh. Sama niyo sa serbisyo publiko from the city of Zambia, Luceres Primermano, Weng de la Peña. Iya. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Oberas. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at sa mga dako ng mundo. Naglalagablab dito lamang sa Unang Piyan DZXL 558, ang bagong kasama mo. Siklay pa man din, nagwas di ojetes, inumin pulutan